Hello mga ka-investor, welcome back sa ating YouTube channel at tignan natin yung performance ng ating not crypto but Philippine stock portfolio. So as of right now, kung makikita ninyo 197,703 pesos. Yan yung total value, no? Kasi mag-iisang taon na natin ginagawa to. So as of right now, kung makikita nyo, negative 1.76 and lugi tayo ng 3,559 and 48 cents. Okay? So, ayun, that's okay kasi sabi ko kasi 'di ba mababa pa yung stock market ng Pinas kung papansinin ninyo na mataas yung inflation natin, ang taas ng bilihin ngayon. At the same time, yung mga earnings ng company, no? Pero may iba tayo, tingnan natin yung pinaka biggest gainer natin. I think it's the same, Converge. Oof, 88% yung kinita natin. 'Di ba? Halos doble na yung Converge. Tapos RFM, Globe, and PLDT, no? Biggest loser naman, 32%. Siyempre, all home pa rin. JG Summit, laki ng lugi nila. Mary Mart, and Mega Wide. Yan yung malalaki ang lugi, no? Okay? Ngayon, tingnan natin sa holdings. Ang pinaka-konti nating nilagyan is all home. Siyempre, ito yung mga risky natin. Kasi ang dami nilang medyo malaki yung utang nila at the same time bumababa yung profits nila, no, yung kita nila or rather revenue. Tingnan ko lang kung saan tayo pwede maglagay ngayon. The Frontier. Alright. So, ayan. Punta muna tayo. I think we will go with Robinson Retail, no? Robinson Retail. Open ko to. Then, let's go with Vista Malls. Yeah, Vista Malls as well as down. Okay. Inopen ko lang yan, mamaya titingnan natin. So punta muna tayo sa news. Ano bang meron ngayon sa sa Pilipinas, no? Ayan, nakita ko to. New digital bank set to fire upcoming competition for deposits. Kung makikita nyo to, ang sabi dito, Bangko Sentral to license 4 new digital banks. Kasi ako majority rin ng pera ko sa digital banks ko nilalagay. So mga ka-investor, ang diskarte dyan, huwag kang lalagpas ng 500,000. Bakit? Kasi di ba yung FDIC sa Pilipinas is hanggang 500,000 lang. Meaning, kunyari may 1,000,000 ka sa, let's say, GCash na lang. Not GCash, Uno Bank. Ang ginagamit ko kasi Uno Bank at C-Bank eh. Kung may pera ka sa Uno Bank na 1,000,000, pag na-bankrupt yung Uno Bank, ang makukuha mo lang doon is 500,000. Okay? So kung marami kang pera, iwahiwalay mo. 50,000, 50,000, 500,000 lang sa mga banks. Tapos kikita yun ng 5 to 6%, yung iba 4.5%. Ngayon, yung 4.5% mo na yun, gawin mo, kunin mo every month. 'Di ba? Tumutubo yung pera mo. 'Di ba? Yun yung maganda, yun yung magandang gawin, mga investor. Kung marami kang pera kasi syempre pre-money yun, isipin mo 5% sa ilalagay mo lang yung pera mo doon, 'di ba? Kung hindi mo naman gagalawin. So, ang ginagawa ko yung emergency fund ko, rather than nasa bangko na walang kwenta, nilipat ko siya sa digital bank. Tapos, naka-spread siya, hindi lang sa isa, 50-50 percent. So, babankrupt mo isa. Siyempre, hindi naman siguro mababankrupt sabay-sabay lahat yan, di ba? So, ayun. Ngayon ang maganda. Maraming iba, may mga Como Bank din. Alam ko, nagbibigay sila ng 5 to 8%, something like that. Pero ang C-Bank, 4.5% eh. Ang Uno Bank, 5%. So, ganun ang gawin nyo para kumikita yung emergency fund mo. Kasi kunyari, ang emergency fund ko around 100K. If 100K yun, that is around 6,000 a year, di ba? Kung 6%, kung 5%, 5,000. Sabi natin may withholding tax, around 4,000 ang iuwi mo. Hindi na masama, di ba? Kaysa kumpara mo sa traditional bank na
0.25. Kung may 100,000 ka, 250 lang itutubuin ng pera mo. That's so stupid. May tax pa yan, may withholding tax pa. 'Di ba? Around 20%. So 200 pesos na lang may uwi mo, 'di ba? Walang kwenta. Ayun lang. So maganda 'to kasi para yung mga Pilipino ma-encourage din na mag-save, mag-invest, 'di ba? Para yung mga normal na bangko rin maisip nila bakit sobrang laki na nila, 'di ba? So pag-aralan niyo rin yung fractional reserve mga ka-investor kasi fractional reserve meaning ano rin 'yon, binebenta nila yung pag naglagay tayo ng pera doon, kunyari 100,000, 80 to 90% nun ipapautang nila sa iba. Sabihin, they are legally bind na i-save lang sa deposit nila is 20,000 lang ng pera mo. Yung 80,000 ipapautang nila ng malaki yung interest. Isipin mo, ipapautang nila ng malaking interest yung pera mo, tapos hindi ka nila bibigyan ng tubo. Di ba? So stupid. Tapos i-bail out lang sila ng gobyerno kapag gano'n nangyari sa US Dahil highly leverage yung mga bangko, nung nagkaroon ng problema sa stock market or financial crisis noong 2008, binail out lang sila. Sinong kawawa? Yung mga investor, di ba? So yun lang. Tama na sa rant. Balik na tayo sa video natin. So sabi pa dito, Ayala Land expect to start Taguig Terminal Project this year. So maganda to, no? So, infrastructure to sa Pilipinas. At the same time, good para sa Ayala Land na stock din to. So, ito yung pinakamagandang nakita ko. Maganda to. Sabi dito, Maharlika to start investing this year. Earnings already at 1.5 billion pesos. Sobrang ganda nito kasi ang Maharlika, it's a sovereign funds. Ito. Sabi dito, Maharlika Investment Corporation, MIC, will soon to begin to invest possibly in the next 2 to 3 months. The head of the Sovereign Wealth Fund. So, Sovereign Wealth Fund ng Pilipinas to, no? So, actually, maganda tong ginawa nila. Ang sabi dito, ayan, no? Consing said the fund still has 75 billion, 50 billion from Land Bank, and 25 billion from the Development Bank of the Philippines. The funds that they have already earned. Sana totoo, no? Bakit? Ang Pilipinas, yung mga mayayaman na bansa, alam nyo ba, Saudi, I think Norway, tapos Australia, alam nyo ang ginawa nila, pag may pera yung gobyerno, instead na mamigay ng pabahay, kasi sa Pilipinas ganoon magbigay sila ng not pre-education mga pabahay, mga kung ano-anong pera sa mga citizen nila, pampaaral, paggawa ng mga kung ano-ano. Ang ginawa nila is ininvest nila sa mga index funds sa Amerika, sa S&P 500. Ganun yung ginawa nila sa mga stocks, mga Google, mga ganun. Kumbaga nag-invest sila. Ngayon, yung sovereign wealth fund nila, lumaki ng sobra. Tapos, tsaka nila pinamimigay, tsaka sila nagbibigay ng serbisyo ngayon sa mga mga lokal nila na mga resident, no? Local residents nila ng bansa nila. Dapat i-copy ng Pilipinas at yung ginagawa na nila ngayon yun. Kaysa kinokorap lang yung pera, 'di ba? Kasi isipin mo, kung kagaya niyan, sabi dito 75 million, 100 million yung pera, 100 billion yung pera nila. No, hindi, sorry, 75 billion, total of 75, 50 sa Land Bank, 25 sa Development Bank. 'Di ba? Tapos ang sabi dito, we have already generated about 144 million in retained earnings last year. So sabi dito, and another about 1.4 billion this year, hence total 1.5 billion. Diba, 1.5 billion na, yan lang ipamigay nila, di ba? So, yung pera ng yung perang 75 billion, hindi nabawasan, di ba? Dapat ganun ang gawin ng Pilipinas. Ngayon, kung makakakuha sila ng sobrang pera, i-save nila, di ba? Hindi nila gastos lahat, i-invest nila para kung sakaling mas lalaki pa, tsaka na lang magbigay kasi ganun ang ginawa talaga ng Saudi. Nag-invest sila nung lumaki yung pera,
Tsaka lang nila pinamimigay sa mga tao. Tsaka lang, gumagawa sila ng serbisyo. Kasi, kaysa wawaldasin, kukurakutin, di ba? So, malaking tulong to. Magandang balita to actually. Dapat bantayan natin tong Maharlika funds na to. So, ang sabi kasi nila, nagkakaroon ng issue to way back eh. Kukurakot lang. Parang ang mangyayari kasi is parang private. Parang ayaw nila i-disclose yung mga information about sa Maharlika funds. Yun lang na may pinagtatalunan nila. So, sana maging okay to, no? So, yun lang, napahaba na tayo. Ang layo na. So, punta tayo sa paglalagyan natin ng 5,000. Yung unang napili ko is RRHI. And sabi dito, management has been aggressively buying back shares. So, I really like this type of news na kung bumibili sila ng stocks nila, lalo na sa lower part. Kasi alam ko tignan natin yung nito, 5 years nito. Ito, 5 years. May kita niya 5 years. Diba? Ang pinakamataas niya is around 70. Mabot pa nga ng 100 ata to. 78 lang. 95 2070. Ayan yung 2017, 2018 yung pinaka-top ng stock market ng Pilipinas. So 95 siya, no? Highest price niya. So hopefully if babalik siya sa ganung price, 2 to 3x, 'di ba? Hindi na masama. 2 times ng pera mo. 200%. Nagbibigay pa ng dividend to. So yung unang 2,500 RRHI, pangalawa is Vista Mall. So has raised dividend for 3 consecutive years, 'di ba? Kung makikita nyo, 3 consecutive years, mas tumataas pa yung dividend mo. Tapos, eto rin, ang highest nito is around 6, I believe yan, no? 5 pesos. Way back 2019. Almost 6 pesos, no? So, kung babalik siya doon 2 times din, hindi na masama, di ba? So, i-type ko lang dito, mga investor. August 28, yung 5,000 na allocation natin, RRHI. Okay? And Vistaland. Vista Malls. I think STR is the ticker symbol. So, 2.5K. Okay, so dito ko ilalagay yung allocation natin, no? 2.5K. So, ilalagay ko na lang siya, ikakalculate ko pa kasi, no? Ulitin ko dito, financial advice, gawin niyo yung due diligence nyo. So, dyan natin ilalagay yung natin. Idadagdag ko na lang siya dito. So, sasama siya sa portfolio natin, no? So, mapapansin nyo, lagay lang tayo ng lagay, no? Hindi pa, lugi pa rin tayo actually. Pero kung mapapansin nyo, kung pinanood yung ibang mga video, meron tayong dividends na nare-receive. Okay? Actually, hindi yun galing dito. Galing din sa totoong portfolio ko, no? So, nakaka-receive tayo pa 500, 1,000. Hindi na masama, di ba? Pandagdag or panggastos yung kung sakali. So, ayun. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo yung video na to, kindly like and subscribe. Ulitin ko dito, financial advice, gawin nyo yung due diligence nyo. And kung nagustuhan nyo yung video na to, meron pa tayong crypto portfolio at US stock portfolio. So, panoorin nyo rin yun, mga ka-investor. Click na.